Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Magkomentuhan na po tayo. Komentuhan po natin mga tambay. Ito pong mga pink, yellow, dilaw at liberal umano. Talagang hindi po titigilan at hindi tatantanan na mga salot na ito umano sa ating bayan na hindi po mapabagsak ang mga Duterte sa pangunguna po ng pambansang asong ulol umano ng Pilipinas. Pakinggan po natin ang pambansang asong ulol. Talagang hindi po nila tatantanan ang mga Duterte. Ito po, at tinatangkilik po ito ng malalaking mainstream media sa ating bansa. Mga kababayan, ibang klase po at ito po ang talagang panawagan po nila, mga kababayan. Itong mga salot ng lipunan, salot ng bansa na mahigit na pong napakatagal na panahon na pinagaharian po ang ating bansa. Kaya hindi po umunlad. Hindi po uunlad ang bansa natin pagka ganitong klaseng mga politiko ang maglilingkod sa ating bansa. Mga kababayan, umpisahan na po natin. Palagi kong sinasabi, while we are actively engaging on the day-to-day issues, but we should not lose sight of the 2028 elections kasi napaka-critical ng 2028 elections para sa ating bansa. Pagka mali ang pagkapili ulit ng mga kababayan natin dito, baka hindi na tayo hindi na tayo tumagal as a democracy. Specifically, pagka nakabalik ang mga Duterte sa poder. Kasi dito nga pinapakita namin sa mga fina-file naming kaso kung paano sila magnakaw ng pondo ng gobyerno. Tapos nakita naman natin kung gaano sila kabayolente ng mga tao. Nakita nyo po, sabi ni Sara, pupugutan niya ng ulo si President Marcos. Nakita nyo si Pulong, sasaksakin niya yung bugaw. Nakita nyo yung tatay, di ba? Libo-libo yung pinapatay na Pilipino. Ayokong pagdaanan natin ng bansa natin yon, kaya we're doing our best to make sure na hindi nga ganun na mangyari. Ang tinutulak ko nga ay magsanib pwersa pa. Ang middle forces, yung mga kakamping and the others with the administration supporters. Kasi pag ganoon, mas malaki yung tsansa talaga na matatalo nyo yung mga pwersa ng mga Duterte. So yun ang tinutulak ko personally. Yeah. Nakita natin yung kakamping forces na buhayan ng loob kahapon dahil nakita na magkasama si Senator Kiko at saka si Mayor Lenny. Yes, so kumbaga yan yun. Pero nakita naman natin yung resulta kung yung kakamping lang ang tutulak. 'Di ba? Nagkaroon na ng ceiling It's below 30%. And it was not enough. And it won't be enough again. Lalo na ngayon, wala pa nga tayo sa kung sinong napili talaga na tatakbo di ba? So lalong hindi natin nakikita yan. Kasi after nung 2022 elections, yung 30% na bumoto kay then VP Lenny ay nag-disintegrate kasi hindi naman na-consolidate yun dahil napabayaan na. So ngayon, magba-back to zero ka ulit. And you cannot assume anymore that you'll still get that same number. Kasi maraming naglipatan na ng kampo, di ba? May mga botante ngayon, yung mga 12 years old noong 2022 ay magiging 18 years old na itong 2028, botante na sila. For all you know, hindi na nila kilala si Lenny at that time. So, kailangan mo talagang mas maaga-agang magpakilala. Ngayon kasi si Sara umiikot na Yan po mga kabayan, ang kinatatakutan po nila. Kinatatakutan po ng pambansang asong ulol, mga kabayan. Kung totoo po lahat ang sinasabi ng pambansang asong ulol umano at sundalong kanin ng Pilipinas, na talagang napakasama ang ginawa ng mga Duterte, bakit takot na takot kayo na makabalik sa kapangyarihan? Pangit pala ginawa sa Pilipinas ng mga Duterte. Mamamatay tao, mananaksak, mamumugot ng ulo, korap. Bakit kinatatakutan nyo? Hindi po ba? At kailangan nyo pa magsanib puwersa at kasama administrasyon na napakarami issue ng pagnanakaw. Hindi ba
dapat talagang, hindi ba dapat talagang katakutan pala, mga kabayan? Dapat pong katakutan natin pala ang mga walang yang ito umano. Dahil nagsanib-sanib po ang mga politiko ng mga taong ito, ang layunin lang po'y magnakaw sa ating bansa. Sila pala ang lumalabas na mga magnanakaw sa ating bansa. Bakit? Yung napakaraming issue ng pagnanakaw, sila ang gusto magsanib puwersa. Hindi po ba, mga kabayan? At nakita naman po natin kung anong klaseng politiko itong mga nagdaan na ito. Katulad po nitong pambansang kanin na ito na tinatawag na sundalong kanin umano at pambansang asong ulul umano. Nakita nyo po kung ano credential ng taong yan? Ni Mayor nga sa Caloocan hindi manalo, tapos ipa-adapt sa mga Pilipino na tama ang mga pinagagawa niya at pinagagawa nila. At napakarami nilang nagawa, nakabutihan sa taong bayan. Ano po ba mga kabutihan na nagawa ng mga taong yan na sinasabi pong mga liberal, pink, dilaw, at isama na natin ang pula, nakakampi na po nila ngayon. Ano po ang napaggagawa, mga kababayan, maliban po na pagnakawan ng ating bansa, umano, lalong-lalo ang ating buwis. Ano po ang maipagmamalaki nila, mga kababayan, lalong-lalo itong grupo pa ng makakaliwa. Hindi po ba? Kaya po dito mga kababayan, sila rin po ang natatakot sa sarili nilang pakulo. Sila po ang nanginginig na sa takot sa ginagawa nilang paninira sa mga Duterte. Dahil kung hindi po nila mapapabagsak ang mga Duterte, kahit ano pong paninira nila sa dating Pangulo, na sinasabing napakarami raw pong pinatay ng dating Pangulo, ni isang kaso wala kayong maisampa sa Pilipinas at kailangan pang kidnapin ng dating Pangulong Duterte para lang mapaalis nyo ng Pilipinas. Kailangan pang kidnapin at walang due process ang ginawa. Hindi po ba? Ganyan po kawawalang hiya ang mga taong ito umano dahil po sa kaswapangan sa kapangyarihan na hindi naman talaga tunay na lingkod bayan ang mga hindot na yan. Hindi po ba? Puro po pakinabang lang ang nakita po natin dyan sa grupo na yan. Nakita niyo po yung grupo? Kaya nga po mga kabayan, napakamalas ng ating bansa pagka mga ganyang klase po maglilingkod sa ating bansa. Mga kababayan, wala po mangyayari sa ating bansa pagka ganyang klase mga tao ang maglilingkod sa ating bansa. Puro pang sariling interes. Mga walang pagmamahal sa bayan. Bakit po? Ngayon po nasa kritikal ang ating bayan. Ang nagpapatakbo ng bansa ay isang Marcos. Napakaraming issue ng korupsyon. Bagsak na ekonomiya, bagsak na piso. Napakahirap ng sitwasyon ng mga Pilipino, nagmamahalang bilihin. Kawalan ng trabaho, walang pumapasok na malalaking investor. Samantalang itong mga hayop na ito, nakatutok lang po sa pamilya Duterte. Samantalang yung malaking nagbibigay ng problema sa ating bansa, kasama nila. Okay lang sa kanila. Tanggap na tanggap nila itong mga hindot na ito, Hindi po ba? Nagkakamatay ang mga Pilipino sa mga proyekto nila na ipinangako. Pero makikita mo, sabwatan itong mga hindot na ito. Hindi po ba sabwatan? Nakita niyo po ang trabaho, pati ang mainstream media sa ating bansa. Okay na okay sa kanila. Okay na okay sa mainstream media rin. Ang nangyayari sa ating bansa, kapalpakan ng pagpapatakbo ng gobyerno, korupsyon, pamumulitika, at walang nagagawang malalaking proyekto. Pero okay lang sa kanila. Ang kailangan lang nilang gawin, at nagkakaisa po ang mga hindot na yan, para lang po pabagsakin ang mga Duterte. Hindi po ba? Katulad po ni BP Sara. Wala pa po sa poder na kapangyarihan totally si Vice President Sara Duterte. Isa lang po siyang spare tire sa ngayon. Pero pilit po nilang pinababagsak ang isang spare tire na wala pong korupsyon maliban po sa mga bintang nila. Samantalang yung may accountability sa isang damukal na korupsyong nangyari sa ating bansa na mahigit 3 taon, tahimik po ang mahindot na ito. Kaya alam mo na kung sino masasamang politiko sa ating bansa.
Alam na alam mo na kung sino talaga ang walang kakwenta-kwentang politiko sa ating bansa. Hindi po ba? Talaga pong ang nais lang po ng mga taong ito ay kapangyarihan, kasaganahan, at pera. Umano. Hindi po ba? Puro pang sariling interes. Kaya mga kababayan, wag na wag po tayong papayag muli kung ano po ang ginawa natin kay dating Pangulong Duterte na nagbago po ng 6 na taon ng bansa at never po tayo nagsisi sa ginawa po ng ating dating Pangulong Duterte sa ating bansa noong 2016 dahil lahat po sila ay natakot at never pong magsisisi ang mga Pilipino sa mga Duterte dahil nakita po natin yan sa panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi po ang masang Pilipino ang natakot at kailanman po'y hindi po bumagsak ang ating bansa at walang pagsisisi ang majority ng Pilipino sa ating bansa. Sino po ang babagsak at natatakot na maupo ang mga Duterte? Sino po? Unang-una po, ang mga oligarkiya na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Pangalawa, ang mga magnanakaw na politiko. Pangatlo, ang mga makakaliwang grupo. Pang-apat, ang mga terorista. Hindi po ba? Panglima, itong mga pulburon lord, mga smuggler, mga kriminal, mga adiktus. Hindi po ba sila ang mga nanganganib at natatakot sa mga Duterte dahil titino ang bansa at magkakaroon ng seguridad ang bansa? Ngayon po ba may seguridad po ba ang tayong mga Pilipino po ba may seguridad sa mga hayop na yan umano? Sige nga, mga kababayan, magpahayag ka nga ng katotohanan, ibigay mo ang iyong nararamdaman, ang iyong expression. Hindi po ba? Yung freedom of speech mo, freedom of expression mo, pagka minalas-malas ka, kakasuhan ka pa nila. Hindi po ba mga hindot yung mga yan? Ganyan po kadiktador ang mga taong yan. Lalong-lalo po ito. Ito naman po talaga wala na pong kapatol-patol itong tao na ito. Ito pong si Pambansang Kanin po na tinatawag na sundalong kanin umano at Pambansang Asong Ulol. Wala na naman pong patol yan. Kaya lang po natin kinukomentuhan yan para doon po sa mga kababayan natin na makakarinig po ng ating pong mga pinag-uusapan at ating pong komento na wag pong paniwalaan ang mga hindot na yan umano. Dahil tayo po ay nakaramdam na at nakaranas na po tayo at nakita na po natin kung paano po maglingkod ang mga hayop na yan umano. At never pong gumanda at umasenso at tumahimik ang ating bansa sa mga tao na yan. Hindi po ba? Sila po ang ating kinukomentuhan at pinararating po natin ang ating mga kinukomentuhan sa ating mga kababayan na hindi na po malason at mabulag ang kanilang isip sa mga ganitong klaseng politiko at sa mga ganitong klase na sundalong kanin at asong ulol umano na wag na po ma-brainwash sana ang mga utak ng ating mga kabataan, mga kababayan. Dahil sila, hinihimok po nila ang mga sinasabi po ni Pambansang Sundalong Kanin, ang mga press, mga bagong butante na mag-18 years old daw po sa 2028 ay hangad po nila na ma-brainwash ang utak ng mga kabataan natin at mapaniwala po na tama ang mga pinagsasabi nila dahil gamit na gamit po ang puwersa ng media umano. Kaya po ang katotohanan at ang mabuting paglilingkod ay pilit po nilang iniwawaksi at ang masasamang politiko ang kanilang inaangat sa ating bansa. Ganyan po kawawalang hiya at kasystematic ang ginagawa po ngayon umano ng ating mga media umano at itong mga makakaliwa at ito po mga korap at mga walang kakwenta-kwentang politiko sa ating bansa, mga kababayan. Kaya nga po yung lagi natin sinasabi, kung nagpaparusa lang po ang kulog at kidlat, mga kababayan, sa mga ganitong klaseng politiko sa ating bansa, wala na po ang mga hayop na yan umano, mga kababayan.
Maraming salamat po sa gusto po na ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Thank you po. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay ko po kayo. Ingat po kayo mga kababayan. At thank you po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershio ng Canada, kay Kingston ng Hong Kong, kay Gay at Siena, kay Balance Vision TV, kay Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, at si Annie Jo, ako si Pilam, at si Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po mga kabayan sa inyo po mga tulong at biyaya, at ingat po kayo, lalo po sa inyo po mga paggawa. Maraming salamat po. At syempre po yung dasal at panalangin po natin na lagi po natin ginagawa na magkaisa po tayo ng ating buong sambayanan po natin, at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganun din po ang dating Pangulo, ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po sa mga dasal mga kababayan. At syempre po, ingat po tayo at God bless po sa inyo mga kababayan. God bless po, tiis lang po tayo. Paalam. Bye-bye.